Pilipinas, magpapadala na ng kauna-unahang rocket sa kalawakan. Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay pasalamat muna tayo sa sponsors ng video na to. Ang Pilipinas ay nakatakdang magpalipad ng rocket sa kalawakan sa taong 2023. Yun nga lang, dahil sa nagdaang pandemic ay dapat itong iusog sa taong 2024 o sa taong 2025. Noong una kong mabalitaan ang pag-reschedule nito ay medyo nalungkot ako dahil hindi lang isang taon ang diferensya, kundi 2 taon o maaaring higit pa. Siguro masyado lang akong na-excite. Ang sarap sigurong makasaksi ng sarili nating rocket na lilipad patungo sa kalawakan. Gawang Pinoy at sariling atin, ika nga. Hindi lang ito basta rocket ng mga scientists. Kung hindi, magiging available din ito sa publiko. Ibig sabihin, kung sino man ang may kakayahang magbayad ay maaaring makapunta sa kalawakan gamit ang sarili nating rocket. Teka muna. Magkano bang ticket papunta dito? Sinubukan kong hanapin sa internet kung magkano, pero wala pang inisyal na presyo. Pero sigurado ako, hindi ito kasing mahal ng gaya sa International Space Agencies. Kaya simulan na nating mag-ipon. Ito ang Haribon 1 o Haribon SLS-1. Inisyal pa lang itong disenyo. Hindi pa ito ang aktwal dahil kasalukuyan pa lang itong ginagawa. Kung mapapansin nyo ang disenyo nito ay mayroon itong Philippine Eagle o Agila, ang ating pambansang ibon. Ang Haribon naman ay salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay hari ng mga ibon. Napaka-Pilipino, di ba? Isa lamang yan sa nagpapatunay na kahit medyo late na tayo sa teknolohiya ay kaya pa rin nating makipagsabayan sa ibang bansa kahit papaano. Ang kakaiba pa rito mga kapantas ay patatakbuhin ito ng biofuel na nanggagaling sa mga basura gaya ng gulong at mga plastic. Ibig sabihin, hindi ito nangangailangan ng malaking budget pag pinag-usapan natin ang pagpapatakbo nito. Sa katunayan nga, napakalaking tulong pa nito sa kalikasan. Dahil alam naman natin na ang mga basura gaya ng plastic ay hindi nabubulok. Ito naman ang Orbital Exploration o tinatawag na OrbitX. Ito ang organisasyon na namumuno sa paglunsad ng sarili nating rocket na magtutungo sa kalawakan. Kasalukuyan pa nilang pinag-aaralan kung paano ba makakalikom ng sapat na pondo para magtuloy-tuloy ang kanilang mga proyekto. At asahan niyong makikisa tayo sa kanilang programa. Gaya na lang ng isang ito. Ito ang kanilang website. Sa kasalukuyan ay mayroon silang programa para makalikom ng pondo. Sa 500 pesos mo ay maaari nilang isama ang pangalan mo na ipapalipad sa space. At sa 1,000 pesos naman ay i-engrave nila ang pangalan mo sa Haribon 1 mismo. At mayroon ka pang free space ticket for your souvenir. Kasalukuyan pa akong nakikipag-coordinate sa kanila kung paano tayo makikisa. At babalitaan ko kayo kapag may sagot na sila. Pero kung gusto mo nang tumulong, as in ngayon na, pumunta ka sa kanilang website na orbitx.ph na ilalagay ko rin sa ibaba para makita nyo mismo. Ito naman ang Philippine Space Agency o PhilSA. Ito ang Pinoy version ng NASA. Kung ang OrbitX ay isang pribadong samahan, itong PhilSA naman ay suportado mismo ng gobyerno. Sa katunayan nga, paunang nakatanggap na sila ng 1 bilyong pisong pondo mula sa national budget at karagdagang 10 bilyong piso mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Ang malaking pinagkaiba ng OrbitX sa PhilSA ay ang kani-kanilang layunin. Ang OrbitX ay parang SpaceX ni Elon Musk. Ang layunin nito ay magpadala ng tao sa space, sa buwan at maging sa Mars. Ang PhilSA naman ay responsable sa pag-aaral at sa pagpapatupad ng regulasyon pangkalawakan. Dahilan kung bakit pinupondohan ng gobyerno ang PhilSA ay para makatipid. Tama ang narinig mo. Ginagastusan ng gobyerno ang Pinoy version ng NASA na ito para makatipid. Dahil ayon sa pag-aaral ay gumagastos ang ating bansa
nang hindi bababa sa 3 bilyong piso taon-taon para bumili ng mga litrato, mga video footage at live coverage ng Pilipinas mula sa International Space Agency. Noong una'y nagtataka ako kung bakit ba tayo gumagastos ng ganun kalaki para sa mga ito. Iyon pala ay para sa seguridad ng bansa. Land monitoring, water monitoring, at disaster monitoring. At hindi lang laban sa labas ng bansa, pati na rin sa loob nito. Halimbawa na lang sa mga kabundukan, mga illegal loggers, mga illegal na building, taniman, at marami pang iba. Dahil sa PhilSA ay imbis na gumastos tayo ng 3 bilyong piso taon-taon ay magiging 2 bilyong piso na lamang ito. Dahil 2 bilyong piso lamang daw ang kailangan nila para patakbuhin ang sarili nating satellite. Ito ang Diwata 1 na ipinadala sa kalawakan noong taong 2016. At ito naman ang Diwata 2 noong 2018. Sila ang mga kauna-unahang cube satellite ng Pilipinas na nagpapaikot-ikot sa kalawakan at nagmo-monitor sa Pilipinas. Sa kabuuan naman ay mayroong hindi bababa sa 8,000 cube satellites ang nagpapalutang-lutang sa kalawakan mula sa iba't ibang bansa. Teka, parang napapalayo na tayo sa ating topic. Hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang koneksyon nila sa isa't isa. Ganito yan, ang mga Diwata satellites na ito ay ipinadala sa kalawakan sa tulong ng Japan. Kumbaga, para lamang tayong nakikisabit para maglabas ng sarili nating satellites. Pero sa pagkakataon na ito, dahil sa tulong ng Haribon at kapag nabuo na ito, ay kayang-kaya nating magpadala ng sarili nating satellite nang hindi nakikisabit sa ibang bansa. At isa pa, mayroon na tayong 3 opisina ng PhilSA dito sa Pilipinas. Isa sa QCUP Diliman, isa sa Davao, at ginagawa na rin ang isa pa sa Iloilo. Medyo nakaka-proud yung part na yon. Nakikipagsabayan tayo pagdating sa pagtuklas sa kalawakan. Kaya naman, sa ating pagtatapos ay isa lang ang mensahe ko sa ating mga kapantas. Suportahan natin ang sariling atin. Huwag maghilahan pababa. Yun lamang po para sa videong ito. Dumako naman tayo sa ating shoutout. Shoutout kay Anthony Baradi. Subscribe na. I-click ang bell. I-click mo na rin ang all. Para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman gaya nito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.